Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat, klase. Naway nasa maayos na kalagayan ang bawat isa sa inyo. Para sa araw na ito ay ating tatalakayin ng panibagong paksa sa ating asignaturang Mabisang Komunikasyon. At ang paksa na ito ay pinamagatang Komunikasyon at Kulturang Pilipino. Pero bago yan, may hinihandang layunin na kung saan ito ay dapat nating maisakatuparan bago, habang at pagkatapos ng ating talakayan. Unang-una na dito ay ang nakapagtatalakay ng mga paraan kung paano naimpluwensyahan ng kamalayang kultural ang pagbibigay kahulugan sa mga mensahe sa isang partikular na panlipunang sitwasyon, na ipakikita ng mga mag-aaral ang kakayahang makibagay at makipag-ugnayan ng maayos sa iba't ibang grupo na may paggalang sa pagkakaiba-iba ng kultura at pananaw sa pamamagitan ng paggamit ng mga magagalang na pananalita. Naway may isakatuparan natin ang ating layunin sa ating talakayan na ito. Ang komunikasyon ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao sapagkat ito ang nagsisilbing tulay upang maipahayag ang damdamin, kaisipan, karanasan at kultura ng isang lipunan. Sa madaling salita, klase, sinasabi lamang dito kung gaano kahalaga sa buhay ng isang tao ang komunikasyon, 'di ba? Sa pamamagitan ng pakikipag-usap at ng komunikasyon na ating ginagawa sa pang-araw-araw, maaring dulot nun ay ang maipahayag mo ang damdamin, kaisipan, karanasan at kultura ng isang lipunan. Diba, minsan kapag may nais kang ipahayag o kung minsan ikaw ay nakakaranas ng iba't ibang emosyon, sa pamamagitan ng komunikasyon dito mo mas naibabahagi, nasasabi ko ang nararamdaman mo, kaisipan, sa kung ano man ang mga bagay na nalalaman mo. Diba, minsan yung mga guro, madalas pala mga guro o kung sino man sa ating mga mamamayan, mga Pilipino o tao, kapag gusto natin magbahagi ng ideya na sa pamamagitan ng komunikasyon, mas naipapahayag natin ito. Karanasan o pagbibigay ng karanasan na dinanas mo. Diba, mas dalas sa papanood natin to sa mga iba't ibang plataforma, sa makabagong henerasyon at makabagong media. Sa mga YouTube, di ba, minsan meron diyang mga tinatawag nating podcast sa wikang Ingles, na kung saan sa pamamagitan ng pag-usap nila sa bawat isa at komunikasyon, nakapagbibigay sila ng mga karanasan sa buhay na kanilang dinanas at ang kultura ng isang lipunan, no? Mas nalalaman natin, no, ang kultura ng isang lipunan sa pamamagitan lamang ng komunikasyon o sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap. Sinabi rin dito na sa konteksto ng Pilipino, hindi maihiwalay ang komunikasyon sa kultura dahil ang paraan ng pagsasalita, pakikitungo at pagpapahayag ng mga Pilipino ay nakaugat na sa kanilang paniniwala, tradisyon at pagpapahalaga, no? Sinabi lamang dito, klase, na ang komunikasyon ay may kaugnayan, no, at laging magkabuhol sa kultura. Kung papaano yung komunikasyon na ginagawa natin ngayon o kung papaano tayo makipag-usap, diba, pakikitungo at magpahayag ay nakaugat ito sa mga paniniwala, tradisyon at pagpapahalaga na meron tayo. Ibig sabihin, ang komunikasyon at kultura ay laging magkabuhol, no? Kumbaga, sa wikang Ingles, partner sila, may kaugnayan sila sa isa't isa. Naunawaan ba? Kung naunawaan, dako na tayo sa susunod. Sabi dito, kaugnayan ng konseptong pangwika sa lipunan at kulturang Pilipino. Ano ang konseptong pangwika? Sinabi dito na ang konseptong pangwika ay tumutukoy sa mga ideya at kalamang tumutulong sa atin upang maunawaan kung paano ginagamit ang wika sa lipunan. Diba? Upang mas malaman natin kung paano gamitin ang wika sa ating lipunan, dulot at tulong ng konseptong pangwika, mas natutulungan tayo upang, diba, malaman natin at maunawaan natin kung paano ginagamit ang wika sa ating lipunan. Ayun yung mga ideya at kaalaman na maaaring makatulong sa atin. Sinabi rin dito na hindi lamang instrumento ng komunikasyon ang wika. Ito rin ay bahagi ng pagkakakilanlan ng tao. Diba, ang wika ay bahagi na ng pagkakakilanlan ng tao? Minsan kung paano magsalita at kung paano banggitin ng isang tao ang wika na meron siya, ay mas nalalaman na natin ang identidad ng tao na yon, tagapagdala ng kultura. Sa pamamagitan ng pagsasalita ng wika at paggamit ng wika ay mas nakakatulong ito upang mas mapagyabong, diba? At maipahayag pa natin ang kultura na meron tayo. Instrumento ng pakikipagkapwa, dulot ng wika, di lamang siya instrumento ng komunikasyon, bagkus ito rin ay instrumento ng pakikipagkapwa.
Sa pakikipag-usap natin at pakikipagpahayag at paggamit ng wika, nakabubuo tayo ng relasyong sosyal o ng ugnayan at relasyon sa ating kapwa. Sumunod ay ang paraan ng pagpapahayag ng saloobin. Di ba? Hindi lamang instrumento ng komunikasyon ng wika, ito rin ay paraan ng pagpapahayag ng saloobin. Dulot ng wika, mas nagiging paraan natin ng pagpapahayag ng saloobin ang paggamit ng wika. Kasangkapan sa pagpapanatili ng tradisyon. Diba? Isa sa kinakailangan natin ay ang wika upang mas mapanatili natin ang tradisyon. Sumunod, instrumento sa pagbuo ng ugnayan sa lipunan. Hindi natin may itatago na malaking tulong talaga ang wika at hindi lamang ito instrumento ng komunikasyon, pagkos ito rin ang instrumento sa pagbuo ng ugnayan sa lipunan. Mas nakakatulong ito upang magkaroon tayo ng ugnayan sa ating lipunan. Sa madaling salita, lagi nating tatandaan na hindi lamang instrumento ng komunikasyon ng wika, bagkus yung mga sumusunod na sinabi ko at binanggit ko kanina, yun rin ay may kaugnayan dito. Naunawaan ba? Kung naunawaan, dako na tayo sa susunod. Wika bilang salamin ng lipunan. Sinabi dito, ang wika ay tinatawag na salamin ng lipunan dahil makikita sa mga salitang ginagamit natin ang kalagayan, pagbabago at pagpapahalaga ng isang komunidad. Tama nga naman talaga kung ano ang wika na ating binabanggit, ito ay sumasalamin sa kung anong lipunan na ang ating kinabibilangan. Sinabi rin dito sa halimbawa na dahil sa teknolohiya, naging bahagi na ng pang-araw-araw na komunikasyon ang mga salitang chat, online, live stream, screenshot, viral, hashtag, vlog, influencer at iba pa. Ibig sabihin, ipinapakita nito na nagbabago ang wika kasabay ng pagbabago ng lipunan. Lagi nating tatandaan kung ano ang wika, di ba? Ay siya ring sumasalamin sa ating lipunan. Naunawaan ba? Naunawaan? Kung naunawaan, daan ko na tayo sa susunod. Sinabi dito, wika bilang tagapagdala ng kultura. No? Bakit kaya natin sinabi na ang wika ay tagapagdala ng kultura? Sinabi kasi dito na ang kultura ay binubuo ng mga sumusunod, paniniwala, kaugalian, tradisyon, pagpapahalaga, simbolo, paraan ng pamumuhay at kaalaman ng isang pangkat na ipapasa ang marami sa mga ito sa pamamagitan ng wika. Diba? Sa pamamagitan ng wika, lahat ng yan, no? Lahat ng kultura na meron tayo ay isa sa may kaugnayan kung paano natin ginagamit ang wika. At yon ay madalas sa pamamagitan ng wika. Mas na ipapasa natin yung mga kultura na yon sa pamamagitan ng ating wika. Halimbawa sa paniniwala. Diba? Bawat isa ay may kanya-kanyang mga paniniwala. Pero hindi natin may tatago at hindi natin na pwedeng sabihin na walang dulot at walang tulong ang wika sa kung paano mas napauusbong ang kultura o paniniwala na meron tayo. Kaugalian. May kaugnayan na rin yan sa wika. Tradisyon, yung mga pang-araw-araw na ginagawa natin o mga madalas na ginagawa natin. Pagpapahalaga, yung values na tinatawag natin na may kaugnayan dyan ng wika. Yung simbolo, paraan ng pamumuhay, kaalaman ng isang pangkat. Lahat ng yan ay naipapasa sa pamamagitan ng wika. Kung kaya sinasabi natin na wika bilang tagapagdala ng kultura. Naunawaan ba? Yan, no, may halimbawa tayo dito, no, yung bayanihan. Kapag sinabi nating bayanihan, hindi lamang ito isa isang salita o hindi lamang ito isang salita. Mayroon itong malalim na kahulugang kultural na tumutukoy sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga membro ng komunidad, 'di ba? Bayanihan. 'Di ba kung ating iisipin o papakinggan, titingnan isang salita lamang 'yan, no? Pero sa malalim na pagpapakahulugan, no? Sa kahulugang kultural nating mga Pilipino, tumutukoy ito sa pagtutulungan natin, pagkakaisa ng mga membro sa isang komunidad, 'di ba? Isa 'yan sa kultura ng nating mga Pilipino, 'di ba? Na maging matulungin at pagkakaroon ng pagkakaisa o konsepto ng pagkakaisa sa ating komunidad, no? Ayun na isang halimbawa. Sumunod,
wika at pagkakakilanlan. No? Ang wika ay mahalaga rin sa pagbuo ng identidad o pagkakakilanlan. Kapag narinig natin ng isang tao na gumagamit ng particular na wika, punto o salita, maaari nating mayugnay ito sa kanyang rehiyon, di ba? Sa region, komunidad, henerasyon, pangkat at karanasan. Ibig sabihin, klase, no? Sa kung papaano natin napapakinggan at kung papaano ginagamit ang wika, mas nalalaman natin ang identidad o pagkakakilanlan ng isang tao. Halimbawa sa rehiyon, kung saan nakatira ang isang tao, di ba may mga iba't iba tayong dialekto? Madalas nakakaapekto ang dialekto o kung saan nakatira ang isang tao sa kung paano nila ginagamit ang wika na meron sila. Komunidad, sa community na tinatawag natin sa wikang Ingles. Kung kayo ay, no, kung ikaw ay nasa komunidad o samahan ng mga puro matatanda, madalas yung mga babanggitin mo at madalas yung mga salita na gagamitin mo ay yung mga may kaugnayan o mas madalas na ginagamit ng mga matatanda. Henerasyon, di ba? May mga salita tayo ngayon, may mga wika, punto o salita tayo ngayon na iba't iba na may ibang magkakaiba-iba na sa henerasyon na meron noon at sa henerasyon na meron tayo ngayon. Sumunod, pangkat. Halimbawa kung anong pangkat ang kinabibilangan mo, di ba? Minsan yung wika, punto o salita ay maaaring nakadepende sa pangkat na meron ka. Ibig sabihin, kung ano yung wika na binabanggit mo, marahil ito yung mga nagiging dahilan ng pagkakakilanlan mo kung anong pangkat ka. Sumunod, karanasan. Di ba madalas kung anong karanasan na meron ka? Halimbawa na lang dito yung karanasan na pag-aaral, di ba? May pinag-aralan ka na, no? Kumbaga marami ka ng alam. Kung kaya't yung mga salita na binibitawan mo ay maaaring, di ba, tama, wasto, mga malalalim na salita at iba pa. Ibig sabihin, ang karanasan ay may kaugnayan sa wika. At ang wika ay ang nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang tao. Naunawaan ba? Di ba may halimbawa tayo dito, no? May mga salitang karaniwang ginagamit sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Hindi nangangahulog ang mali ang isang salita dahil hindi ito ginagamit sa ibang lugar. Pinapakita lamang nito ng pagkakaiba-iba ng wikang ginagamit ng mga Pilipino. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino, sobrang daming wika na meron tayo. At sa mga parte, bahagi ng Pilipinas, malalaman natin na may mga iba't iba ring mga mamamayan na gumagamit ito. Yan, di ba? Minsan nakakarinig tayo ng mga iba't ibang salita. Pero may mga salita rin na akala natin mali, no? Pero hindi pala. Iba-iba lamang talaga yung pagkapaunawa at mga salitang ginagamit. Kasi nga nakadepende ito sa kung saan rehiyon sila nakatira. At madalas ang halimbawa dito yung mga dialekto, mga piling salita na ginagamit natin, no? Kunyari halimbawa dito yung urong at mag-urong. 'Di ba? Maaring yung urong literal na itulak, 'di ba? Sa iba naman yung urong maglinis. Kumbaga sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba natin ay mas nagiging dahilan ito ng pagkakaiba-iba rin ng pagkakaunawa sa wikang ating binabanggit. Naunawaan ba? At yun ay ang wika at pagkakakilanlan. No, ating tinalakay una, wika bilang tagapagdala ng kultura. Sumunod, wika at pagkakakilanlan. Ngayon dadako na tayo sa kamalayang kultural sa komunikasyon. Ano ang kamalayang kultural? Ang kamalayang kultural ay ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at pag-unawa tungkol sa sariling kultura at sa kultura ng ibang tao. Hindi ibig sabihin na kailangan nating malaman ang lahat tungkol sa ibang kultura. Ang mahalaga ay alam nating hindi para-pareho ang paraan ng pag-iisip, pagsasalita, pagkilos at pagbibigay kahulugan ng lahat ng tao, no? Ito ang kamalayang kultural sa komunikasyon. Na ibig sabihin, may pagkakaiba-iba ang bawat isa. At ang mahalaga dito ay alam nating hindi pare-pareho ang paraan ng pag-iisip, pagsasalita, pagkilos at pagbibigay kahulugan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, may kamalayan ka sa pagkakaiba-iba. May kaalaman ka at may pag-unawa ka tungkol sa kultura ng iba at tungkol sa sarili mong kultura. Diba? Malaking tulong ito upang mas respetuhin natin ang ibang kultura na meron ng ibang tao at mas nakatulong ito upang mas magkaroon ng tawag dito, pagkakaunawa na hindi lahat ay may pagkakapare-pareho o hindi lahat ng kultura ay may pagkakapare-pareho. At sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba na yon
ay mas na sumunod. Bakit mahalaga ang kamalayang kultural? No? Bakit kaya mahalaga ang kamalayang kultural? Mahalaga ito dahil maaari magkaroon ng misunderstanding, no, hindi pagkakaunawaan. Kapag ipinapalagay natin na pareho ang kahulugan ng isang kilos o salita sa lahat ng kultura, no? Ibig sabihin, klase, no, mas magandang alam natin yung pagkakaiba-iba ng kultura na meron tayo sa meron ng iba. At dulot nun, mas may iwasan natin yung hindi pagkakaunawaan o misunderstanding sa wikang Ingles. Halimbawa, sa Pilipinas ang paggamit ng po at opo ay karaniwang tanda ng paggalang. Ngunit hindi lahat ng kultura ay may eksaktong katumbas na paraan ng pagpapakita ng respeto. Kaya kung makikipag-usap tayo sa taong may ibang kultural na background, kailangan maging open-minded at respectful. Halimbawa na dito, klase, yung mga taong napunta sa ibang bansa. Diba, bago sila pumunta sa ibang bansa, inaalam nila yung kultura at tradisyon na meron doon. Sa pamamagitan nun ay mas naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan o maaaring problema kung sakaling sila ay pumunta sa ibang bansa. Ito na rin ang halimbawa nito at ito na rin ay may kaugnayan sa kamalayang kultural, no? Na may pagkakaiba-iba talaga tayo at mas magandang alamin natin yung pagkakaiba-iba upang mas maiwasan ang problema. Mga elemento ng kultura na nakaapekto sa komunikasyon. Una-una dito ay ang wika. Pangalawa yung paniniwala. Pangatlong pagpapahalaga. Ikaapat ay kaugalian. At ang ikalama ay di-verbal na komunikasyon. Ngayon dadako na tayo sa cultural sensitivity. Ang cultural sensitivity ay kakayahang makipagkomunikasyon ng may paggalang sa pagkakaiba-iba ng mga tao at kultura. Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating sumang-ayon sa lahat. Maunawaan natin na may maaaring may ibang dahilan kung bakit iba ang paraan ng pakikipag-usap o pagkilos ng isang tao. Diba? Ang cultural sensitivity, klase, ibig sabihin, may kakayahan kang makipag-usap, no, ng may paggalang sa pagkakaiba-iba ng mga tao at kultura. Halimbawa, sa classroom, may estudyanteng hindi gaano nagsasalita kapag tinatawag sa klase. May mga ganyan naman talaga, no? Pero hindi agad dapat isipin ng guro na wala siyang alam. Maaring yung estudyante na yun ay mahiyain lang naman, no? Hindi komportable magsalita sa harap ng marami. May ibang paraan ng pagpapahayag at ang pinakahuli ay nangangailangan ng mas maraming panahon upang makapag-isip. 'Di ba? Kung may cultural sensitivity o may kakayahan kang makipagkomunikasyon o makapag-isip na may paggalang sa pagkakaiba-iba ng mga tao at kultura, maaaring ayun yung nasa isipan ng isang guro. Pero kapag ikaw may kakulangan sa tinatawag nating cultural sensitivity, maaaring ang sabihin o isipin ng isang guro ay wala siyang alam. Naunawaan ba? Naunawaan ang cultural sensitivity. Muli, ang cultural sensitivity ay kakayahang makipagkomunikasyon ng may paggalang sa pagkakaiba-iba ng mga tao at kultura. Sumunod, paghahambing ng kultural na konteksto ng akda. Ano ang kultural na konteksto? Ang kultural na konteksto ay tumutukoy sa kultura at kalagayang nakapaligid sa isang akda na nakakaapekto sa mga tauhan, pangyayari, wika, tema at mensahe nito. Kapag nagbabasa tayo ng akda, hindi sapat na itanong ano ang nangyari. Maaari rin nating itanong bakit gaanon ang kilos ng tauhan, ano ang pagpapahalaga ang ipinapakita, anong kultura ang makikita sa akda, di ba? Ang kultural na konteksto, lagi niyong tatandaan, tumutukoy yan sa kultura at kalagayang nakapaligid sa isang akda na maaaring nakakaapekto sa mga tauhan, pangyayari, wika, tema at mensahe nito. Di ba minsan kapag tayo ay nagbabasa ng akda, di lang pwede na tanungin natin na kung anong nangyari, di ba? Bagkus dapat sa construction o pangungusap na bakit ganon ang kilos ng santauhan, anong pagpapahalaga ang pinapakita, ano ang kultura na makikita sa akda. At ayun ay paghahambing ng kultural na konteksto ng akda. Inaalam mo ang kalagayang nakapaligid sa isang akda o mga nakakaapekto sa tauhan, pangyayari, wika, tema at mensahe nito. Naunawaan ba? Kung naunawaan, dadako na tayo sa ano ang dapat hanapin sa isang akda. Unang-una din dito ay ang tradisyon. Ano ang mga nakasanayang gawin o gawain ng mga tauhan? Paniniwala. Ano ang kanilang pinaniniwalaan? Pagpapahalaga. Ano ang tinuturing nilang mahalaga? Relasyon sa pamilya. Paano nilalarawan ang ugnayan ng mga miyembro ng pamilya? Diba? Ayon yung mga dapat hanapin sa isang akda. Naunawaan ba?
Yung panglima, unang-una dito ay ang relasyon sa komunidad. Sinasabi dito, paano nakikitungo ang mga tauhan sa kanilang kapitbahay o komunidad? 'Di ba? Ano yung relasyon ng isang tauhan sa isang komunidad? Tawag dito, masungit ba siya, mabait ba siya, at iba pa. Sumunod, wika. Ano mga salita o paraan ng pagsasalita ang nagpapakita ng kultura? 'Di ba? Sa pamamagitan ng wika, hinahanap rin dapat natin yan sa isang akda. Ano yung mga salita? Matatalinhaga ba? Malalalim ba? O mga salita lang na mabilis mo unawaan at iba pa. Sumunod, kaugalian. Anong partikular na gawi ang makikita sa akda? Ano yung kaugalian na mas naipakita ng isang akda o mas nakita natin sa tauhan? Naunawaan ba? Kung naunawaan, dako na tayo sa malikhaing pagpapahayag ng kamalayang kultural. Matapos mo unawaan ng kultura, maaari itong pahayag sa malikhaing paraan. Ang malikhaing pagpapahayag ng kamalayang kultural ay paggamit ng sining or ng art sa wikang Ingles, wika, teknolohiya at iba pang anyo ng komunikasyon upang maipakita ang kultura at pagpapahalaga ng isang pangkat. Diba? Upang maipahayag natin, diba, yung mga kultural or kamalayang kultural na tinatawag natin sa wikang Filipino, maaaring ipahayag natin yan sa pamamagitan ng spoken poetry, maikling dula, digital storytelling o poster o infographic. Pag spoken poetry, ito yung mga magagaling at mahusay sa paggamit ng mga iba't ibang mga salita ng may tono at na may emosyon, malalim na pagpapakahulugan. Ito yung pagbigkas ng bawat salita sa masining na pamamaraan at paggamit ng iba't ibang wika at salita sa malikhaing pamamaraan. Maikling dula, ito yung pag-aakto, diba? Digital storytelling, maaaring paggamit ng makabagong media o ng digital. Sumunod, poster o infographic, maaaring pagdodrawing sa paglalarawan, diba? At infographic, pagbibigay ng mga impormasyon sa pamamaraan ng mga graphic o ng mga larawan at iba pa. Yon ay ang mga malikhaing pagpapahayag ng kamalayang kultural. Diba? Lagi nating tatandaan, maaari nating ipahayag yung mga kultura sa malikhaing pamamaraan. At ang malikhaing pagpapahayag ng kamalayang kultural ay ang paggamit ng sining, wika, teknolohiya at ipapanganyo ng komunikasyon upang maipakita ang kultura at pagpapahalaga ng isang pangkat. Naunawaan ba? Kung naunawaan, dako na tayo sa susunod. Komunikasyon at kultura sa makabagong panahon. Diba? Sa mga makabagong panahon, diba, mahalagang tandaan na nagbabago rin ang kultura. Ang mga kabataan ngayon ay gumagamit ng madalas, diba, tayong mga makabagong mga mamayan, diba, mga makabagong tao, no? Tinatawag natin, no, Gen Z, kumbaga. Gumagamit tayo ng social media, emojis, memes, abbreviations, taglish, online slang, video content. Diba, social media, ayan yung mga FB, Facebook Messenger, TikTok, emojis, yung mga mukha, mga graphic, mga disenyo, diba, mga emosyon na pinapakita natin o ginagamit natin sa pagpapahayag natin. Memes, mga katatawanan, abbreviations, ayun naman yung mga laging kasama, karugtong, diba, ng mga acronym na tinatawag natin. Halimbawa dyan yung mga NGL, not gonna lie, ILY, I love you, or yung GGSS, gandang-ganda sa sarili at iba pa. Taglish, paghahalo ng wika, where na you at iba pa. Online slang, mga ayan, no, so online slang, dyan pasok rin yung mga abbreviations, mga acronym na tinatawag natin, no. Yung mga TBH, to be honest, yung mga ganyan, LOL, mga LOL at iba pa. Naunawaan ang komunikasyon at kultura sa makabagong panahon. Yan, may halimbawa pa tayo dito. Halimbawa yung ha, pero may emojing naiyak, no. Maaaring hindi literal na umiyak ang tao na nagpadala nito. Depende sa konteksto, diba? Depende sa pangyayari, no. Maaari itong mga hulugang sobrang nakakatawa, diba? Sobrang nakakatawa, parang naiiyak na siya. Pinapakita nito na ang kahulugan ng komunikasyon ay nakadepende sa unang-una wika, yung konteksto, kung anong nangyari talaga, at kultura, diba? Plus relasyong ng mga kalahok. Ayun yung halimbawa. No. Naunawaan ba? Kung naunawaan na, dako tayo sa susunod.
Mahalagang konsepto, ang kultura ay nagbabago. Hindi dapat isipin na ang kultura ay isang bagay na hindi kailanman nagbabago. Kagaya ng wika at kultura, parehas sila nagbabago, no? Nagbabago ang kultura dahil sa teknolohiya, globalisasyon, edukasyon, migration, media, pakikipag-ugnayan sa ibang kultura, pagbabago ng henerasyon. No, sa teknolohiya, pag-usbong na iba't ibang teknolohiya, nakakatulong at nakakaapekto ito sa pagbabago rin ng kultura na meron tayo. Ang globalisasyon, 'di ba, yung pagpapalitan ng iba't ibang produkto, yung pagkakaroon ng relasyon sa iba't ibang bansa, 'di ba? Isa yan sa nagiging isa yan sa nagiging salik o factor sa wikang Ingles kung bakit nagbabago rin yung ating kultura ay yung mga kagawian na ating ginagawa. Edukasyon, 'di ba? Yung kaalaman, yung mga umuusbong na panibagong kaalaman, isa yan sa mga nakakatulong kung bakit nagbabago, o isa yan sa mga nagiging salik kung bakit nagbabago ang ating kultura. Migration, isa rin yan sa pagpunta ng iba't ibang bansa, pagluwas, pagbalik at iba pa. Pagkatrabaho sa iba't ibang bansa, mga overseas Filipino workers, mga taong napunta sa ibang bansa, mga dayuhan at iba pa, pagpalit-palitan ng mga tao o mga dayuhan sa bawat bansa. Nakakaapekto yan sa mga kultura na kinag-iisip na natin at mga kulturang ginagawa natin ngayong panahon. Media, sa paggamit ng social media, marami rin tayong mga nasasagap ng mga panibagong kultura at dulot nun, nagbabago rin paunti-unti yung kultura o kinagisnan nating kultura. Pagkipag-ugnayan sa ibang kultura, pagkipag-ugnayan natin sa iba-ibang mga tao, pagkapagkapwa at pagkakaroon na rin ng ugnayan maaring sa mga taong nakatira sa ibang bansa, mga taong nakatira sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at iba pa. Dulot no, nagbabago rin ang ating kultura at umuusbong rin sa pagbabago ang ating kultura. Pagbabago ng henerasyon, bandang henerasyon noon sa bandang henerasyon ngayon, di ba mapapansin natin na mas kakaiba na, mas umunlad na at mas napalawak na ang kulturang ginagamit at kinagisnan natin at patuloy nating ginagamit ngayong panahon. Naunawaan ba ang mga mahalagang konsepto? Naunawaan, lagi nating tatandaan na ang wika ay bahagi ng kultura. Ginagamit natin ang wika upang maipahayag at mapasa ang ating kultura. Sobrang napakahalaga at makapangyarihan ng wika, 'di ba? At may kaugnayan rin ito sa ating kultura. Sabi rin dito sa pangalawa, ang kultura ay nakakaapekto sa komunikasyon. Nakakaapekto ito sa paraan na ating pagsasalita, pagkilos at pagbibigay kahulugan. Diba sa kultura na meron tayo, diba minsan nagbabago yon at nakakaapekto yon, dulot na rin ng komunikasyon. Nagbabago yung kultura, dulot ng kung papaanong komunikasyon ang ating ginagawa. Pagsasalita, pagkilos at pagbibigay kahulugan. Hindi pare-pareho ang komunikasyon sa lahat ng kultura. Ang pangatlo, sabi dito, ang isang salita o kilos ay maaaring magkaroon ng ibang kahulugan depende sa konteksto. Diba? Kung ano yung konteksto at kung ano yung salita o kilos ay hindi natin masasabing magkaparehas ito o may kaugnayan ito. Minsan nagbabago ito at maaaring iba ang pagpapakahulugan nito dahil nakadepende ito sa konteksto. Sumunod, mahalaga ang cultural awareness. Tinutulungan tayo nito upang maiwasan ang maling interpretasyon at hindi pang katarungang panghusga. Diba minsan upang maiwasan ang problema, hindi pagkakaintindihan at sobrang malawakang hidwaan, no? Kailangan may cultural awareness tayo. Sumunod, ang mga akda ay salamin ng kultura. Makikita sa mga tauhan, pangyayari, wika at tema ang pagpapahalaga at paniniwala sa isang lipunan o paniniwala ng isang lipunan. Ibig sabihin, nakasalamin yung akda o may kaugnayan ng akda sa kultura na meron tayo ngayon. Sumunod, maaaring gamitin ng malikaing komunikasyon upang mapanatili at maipahayag ang kultura. Maaaring gamitin ng tula, video poster, musika at iba pang anyo ng sine. Ibig sabihin, upang mas mapausbong ang ating kultura, kinakailangan na gamitin rin natin ito ng malikaing komunikasyon. At ito ay maaaring sa pamamaraang tula, video poster, musika at iba pang anyo ng sining. Sa huli, lagi natin tatandaan ang komunikasyon na hindi lamang pagpapalitan ng salita, ito ay pagpapalitan din ng kultura, karanasan, pagpapahalaga at pananaw. Ibig sabihin, sa komunikasyon na ginagawa natin at ginagamit natin, no, sa pakikipag-usap, sa pakikipagkapwa,
at sa pagkakaroon ng pagpapalitan ng salita, lagi nating tatandaan na ito rin ay pagpapalitan ng kultura, karanasan, pagpapahalaga at pananaw sapagkat sa pamamagitan ng komunikasyon, mas naibabahagi natin yung kultura, yung karanasan, pagpapahalaga at pananaw, at sa pamamagitan ng pagbabahagi nito, ito ay hindi natin namamalayang ginagawa na rin natin ang mga gawin na yon. Kumbaga sa pagtagal ng panahon dulot ng komunikasyon, ito ay ating napagyayabong, nauusbong, at sa paglago ng bawat mga kultura, karanasan, pagpapahalaga at pananaw, ito ay dulot na rin ng kung ano yung komunikasyon na ating ginawa. Naunawaan ba? Kung naunawaan, maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Ginoong Jomar Casako, pati ito lamang ang ating pag-uusap, talakayan sa panibagong paksa na ating tinalakay ngayong araw. Maraming salamat.